Fact boys, fact girls, anong lagay? Nako, alam nyo ba, bago pa maging Instagram-worthy ang mga ilaw at shopping frenzy sa Pasko, may mas malalim na pinagmulan nito. Hindi lang basta selebrasyon, kundi ritual at kwento ng kabutihan, pag-asa at pagbibigay. Oo na, talagang may kwento ang bawat regalo at bawat handog. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your day, fact size and history. Fact your day, legends, what ifs and history. Imagine mo, ang unang mga regalo sa Pasko ay galing sa kwento ng tatlong hari, ginto, insenso at mira. Hindi lang ito para sa bling. Grabe, may lalim ang kahulugan. Ginto para sa kaharian, insenso para sa kabanalan, at mira bilang simbolo ng sakripisyo. Parang unang VIP gift set sa kasaysayan, at siya rin ang inspirasyon ng gift giving na alam natin ngayon. Aha, nakakawaw, di ba? Lumipat tayo sa kanluran, sa Hollywood style na Amerika, kung saan sumabog ang kultura ng Christmas gift giving. Dito lumitaw si Santa Claus, mga stocking sa fireplace at pagbukas ng regalo sa ilalim ng Christmas tree. Pero bago siya naging jolly old man na kulay pula, base siya sa Saint Nicholas, isang bishop sa Turkey noong ika-4 na siglo. Kilala siya sa pagbibigay ng lihim na regalo sa may hirap. Dito nagsimula ang idea ng surprise gift, parang Secret Santa na uso ngayon sa offices at schools. Nyek, di ba? Amazing talaga! Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Bakit nga ba tawag nating aguinaldo ang regalong Pasko? Ang salitang ito mismo ay galing sa Espanyol at literal, bonus o handog ito. Pera o regalo bilang pasasalamat. Sa Spanish era Pilipinas, ang pagbibigay ng aguinaldo ay kaugnay ng Misa de Aguinaldo at Simbang Gabi. Patunay ng pananampalataya at ritual sa pamilya at komunidad. Dito rin nagsimula ang tradisyon ng panunuluyan. Ginagaya ang paglalakbay ni Maria at Jose bago ipanganak si Jesus, kasabay ng mga handog at pagkanta. Aba, iba talaga. Ang bawat barangay ay may sariling bersyon. At dito rin lumitaw ang idea na ang regalo sa Pasko ay hindi lamang aliw, kundi ritual ng pakikiisa at pagpapahalaga sa pamilya, simbahan at komunidad. Grabe! Tumpak na tumpak ang Pinoy sa pagbibigay ng kahulugan sa bawat kilos. Kapag tinitignan natin ang pinagmulan ng Pasko at regalo, makikita natin na layered at creative ito. Mula sa mga banal na kasulatan, kwento ng Magi, European folklore ni Saint Nicholas, hanggang sa Simbang Gabi at Misa de Aguinaldo, bawat elemento ay nagdagdag ng texture sa kung ano ang alam natin ngayon bilang Paskong Pinoy. Kahit ang modernong dekorasyon, parol at Noche Buena ay nagmula sa simpleng idea ng liwanag, pagsasalo at kabutihan. Basta, ang core ng Pasko, pagbibigay ng halaga at pagmamahal. Dito rin nagsimula ang aguinaldo, hindi lang bilang regalo, kundi bilang ritual ng pasasalamat, respeto at utang na loob. Hindi tulad ng ibang bansa kung saan 3 linggo lang ang Christmas vibes, sa Pilipinas, nagsisimula na ang excitement sa Setyembre, ang tinatawag nating Burr months. Yehey! Sa tropical climate natin, nagbibigay ito ng sense of anticipation, parang countdown sa pinakamalaking family reunion at fiesta ng taon. Sa puso ng Paskong Pinoy ay pamilya, pananampalataya at fiesta. Ang Noche Buena sa gabi ng Pasko at Medianoche sa Bagong Taon ay hindi simpleng pagkain. May simbolismo ang bawat putahe. Ham para sa kalusugan, keso de bola para sa kasaganaan, tsokolate para sa tamis ng buhay, at puto bumbong para sa tradisyon. Abay, iba talaga ang Pinoy sa detalye. Isa pang iconic na simbolo ng Paskong Pinoy ay ang parol. Hindi lang ito Christmas lantern, ito ang liwanag ng pag-asa, nagre-representa sa bituin na nag-guide sa 3 hari. Sa bawat kulay at ilaw, may mensahe ng optimism at bagong simula. Kasabay nito, ang Belen, miniature o live na pagtatanghal ng pagsilang ni Jesus ay nagpapakita ng creativity at dedication ng mga Pilipino. Nakakawaw talaga. Hindi rin pwedeng mawala ang pamamasko at pangangaroling, parang community-driven street performance. Bata man o matanda, ang pagkanta at pagbibigay ng regalo ay ritual ng pakikiisa. May halong humor, talent at creativity.
Hanep! Ngayon, pag-usapan natin ang aginaldo sa konteksto ng ninong at ninang. Hindi ito simpleng pera lang. Ito ay ritual ng respeto at utang na loob. Bago tanggapin ang regalo, magmamano o magbibigay galang ang bata. Para sa mga bata, bawat cash gift o maliit na regalo ay mensahe ng mahalaga ka sa amin at nasa isip ka namin. Para sa mga ninong at ninang, ito rin ay pagpapakita ng pagmamalasakit, suporta at role sa pagpapalaki ng bata. Uy, hindi biro to puwera biro. Ang pagbibigay ng aginaldo ay nagpapalalim ng relasyon sa pamilya. Kapag binigyan mo ang pamangkin, pinsan o apo, nagkakaroon ng cycle ng pagpapahalaga at connection sa pamilya. Sa modernong panahon, may mga personalized gifts o gift cards pero nananatiling central ang personal connection. Kahit sa digital age, walang katumbas ang physical na pagmamano at pagtanggap ng pera o regalo mula sa ninong at ninang. Ang ritual ay tangible, memorable at nagpapalakas ng pamilya at komunidad. Tumpak! Kapag ikinukumpara sa Hollywood-style Christmas, malinaw ang contrast. Dito may Santa Claus, elves at fantasy-filled scenes. Ang pagbibigay ay nakatuon sa surprise factor, consumerism at visual spectacle. Sa Pilipinas, real-life figures ang bida, ninong at ninang. Ang kanilang handog ay may seremonya, pagmamano, pagbati, simpleng kwentuhan bago ibigay ang regalo. Ang aksyon mismo ay may emotional at social weight. Grabe giliw! Isa pang interesting contrast ay ang legal na Christmas bonus sa kanluran. Maraming bansa, bahagi ito ng employment benefits. Sa Pilipinas, may 13th month pay rin, pero ang aginaldo sa pamilya at komunidad ay voluntary at relational, hindi legal requirement, kundi cultural expectation. Dito natin nakikita kung paano na i-personalize ng Pinoy ang tradisyon at paano naging social contract ang bawat handog sa pamilya at kaibigan. Nye, di ba? Nakakaalib din ang psychological aspect ng gift giving. Sa Hollywood, nakatuon sa entertainment at consumerism. Sa Pilipinas, nakatuon sa bayanihan spirit, emotional connection at social reinforcement. Kahit modernong gadgets o online transfers ang mode ng pagbibigay, nananatiling relational at ritual-based. Hindi transaction lang, may social proof, emotional payoff at cultural continuity sa bawat handog. Aba, deep ang Pinoy Christmas. Nakakaaliw rin ang Global Filipino Christmas. Ang mga balikbayan boxes ay hindi lang material na regalo. Simbolo ito ng connection, care at commitment sa pamilya kahit libu-libong kilometro ang layo. Ipinapakita nito kung paano na-adapt ang local tradition sa global context habang nananatiling unique ang Pinoy touch sa ritual at significance ng bawat gift. Sayang nga kung hindi natin pahalagahan. Sa kabuuan, makikita natin na kahit maraming elemento mula sa Hollywood Christmas ang na-incorporate sa Pilipinas, mula sa lights, tree, Santa imagery hanggang sa festive music, ang core ng Paskong Pinoy, lalo na ang aginaldo at personal ritual, ay nananatiling malalim, relational at culturally embedded. Ang juxtaposition na ito ay nagpapakita kung paano nag-evolve ang Pasko sa iba't ibang kultura. Sa isa, fantasy at consumerism. Sa isa, connection, respect at social continuity. Hanep giliw! Sa huli, ang Pasko sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa liwanag at dekorasyon, hindi lang sa pagkain o shopping. Ito ay ritual, kwento at social glue. Ang bawat parol, belen, kanta sa kalye at ang pinakaimportante, ang bawat handog ng ninong at ninang ay nagpapaalala sa atin ng tunay na diwa ng Pasko, pagmamahal, respeto at pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Kaya't sa tuwing tatanggap ka ng aginaldo, tandaan mo, hindi lang ito pera, kundi tradisyon at koneksyon na nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Nye, grabe, di ba? At syempre, bago tayo magtapos, comment mo nga sa baba kung dapat bang pera ang iabot na aginaldo sa mga inaanak? Aba-aba! Matuto at matuwa, mga sikretong nakatago
Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your daily facts, sites, and history. Fact your daily legends, what ifs, and mystery. Fact your daily bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto. Fact your baby, yo!